Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Pasasalamat ng buong bansang Pilipinas ang araw na ito. Dahil kung babalikan po natin ang kasaysayan, at that time ay tayo po bilang bansa ay nasasakop pa po tayo ng Archdiocese of Mexico, Acapulco. Lalong-lalo na ang Manila, na kung saan ito po ang diocese na nakakasakop ng ating bansa at that time. At noong 1942, sa pamamagitan po ni Pope Pius XI, ginawa niyang Archdiocese ang Manila. Na kung saan noong tayo ay nasasakop pa po ng Archdiocese ng Mexico, ang atin pong patroness ay ang Nuestra Señora de Guadalupe, dahil yun ang nakakasakop sa atin at yun ang kanilang patroness. Subalit noong 1942, ngayon po ay 81 years, na inirect. Archdiocese of Manila was erected by Pope Pius XI. Ang kinuha nitong patroness ay Maria din po, si Mama Mary din, subalit sa titulo ng Immaculada Conception. Kaya nga po ito ay pasasalamat ng buong bansa, dahil ito po ang ginawang patroness ng buong Pilipinas. At alam po natin na nagkaroon po ito ng 3 dioceses na mga anak. Ang Nueva Segovia sa Ilocos, ang Archdiocese ng Cebu sa Cebu, at ang Diocese ng Nueva Cáceres sa Bicol, na ngayon ay lahat ay archdioceses. Ang kasaysayan ng Immaculada Conception kung bakit ito'y pasasalamat ng buong Pilipinas, dahil ito nga po ang itinalaga ni Pope Pius XII na maging patroness ng bansang Pilipinas. At kung titingnan po natin ang kasaysayan na ito, ay hindi po naging kapiyastahan ang Immaculate Conception sa pamamagitan lang ng dogma noong 1854, sa pamamagitan po ng Ineffabilis Deus, sa pamamagitan din po ni Pope Pius XII. Kung paanong si Pope Pius XI yung nag-erect ng Archdiocese ng Manila, ibig sabihin naging independent po tayo, hindi na tayo sakop ng Mexico. Si Pope Pius XII naman po ang nag-proclaim ng dogma sa Immaculate Conception noong 1854, na kung saan ay binibigyan po dito ng diin ang pagiging walang bahid dungis, walang bahid kasalanan si Maria noong siya'y ipanganak. Subalit, hindi po nakasentro dito ang kapiyastahan ng Immaculate Conception, dahil bago pa man po ito i-define ng dugmang ito, ipinagdiriwang na rin po ito. At kung ito'y babalikan po natin, yung mga naunang Kristiyano, lalong-lalo na sa Greek Eastern, na pinanggalingan po ng Greek Orthodox, na kung saan ang kanilang titulo na ipinagdiriwang ay The Conception of Mary in the Womb of Saint Anne. Bagamat hindi pa po Immaculate Conception, yun po ang unang pagdiriwang nila noong 7th century pa lang, na kung saan ay hindi pa po ito klaro. Ito yung tinatawag na sensus fidelium, na kung saan ay yung pananampalataya ng tao na nandoon na sa Ebanghelyo, isinasabuhay ng tao.
Kaya hindi po dahil ipinagdiriwang natin ito dahil doon sa dogma na ginawa. Kung hindi, ginawa po itong dogma in the sense na pinag-aralang maigi ang sinabi ng anghel sa ating ebanghilyong natunghayan ngayon. Anong sinabi ng anghel Gabriel kay Maria? Ang sabi niya ay, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Hindi masyadong klaro sa translation ng Filipino, ng Tagalog. Subalit kung atin po itong ipapaliwanag, ang pinanggalingan po nito'y Greek language na ang ginamit po doon ay kekaritomini. Na nandoon po ito sa past perfect tense, na ang ibig sabihin, bago pa man batiin ng anghel Gabriel si Maria, yun na si Maria, punong-puno na ng grasya. Kaya nga sa English translation, Hail, full of grace. Tingnan niyo po, kung kayo po ay pupunta sa gasolinahan at kayo'y magpapagasolina at sasabihin ng gasoline boy, magkano po? Anong sinasabi niyo? Full tank. At hindi yun lalagyan ng gasoline boy ng kalahati. Full tank. Ibig sabihin, full of grace, wala nang mapagsidlan ang kasalanan dahil punong-puno ng grasya si Maria. At hindi ito nangyari noong batiin lang ng Anghel Gabriel. Kaya nga, in a past perfect tense, ang ginamit po dito, na ang ibig sabihin, ito na ang estado ni Maria bago siya dalawin ng anghel. Ito ang ibig sabihin ng kikaritomini. Na siya'y puting-puti na, dalisay sa kaputian, bago pa man magpakita sa kanya ang anghel. Ito po ang ibig sabihin po dito sa sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria, nang ipaliwanag niya kay Maria na siya ang magiging ina ng kataas-taasang Diyos. Alam niyo po, malaking kontrobersya po ito at that time. Dahil kahit po si Santo Tomas Aquinas na itinuturing na pinakamatalino sa mga theologians, Santo Tomas Aquinas ng mga Dominicans, ay parang ayaw niyang maniwala sa dogma sa pagpapaliwanag ng Immaculate Conception. Subalit, alam niyo po kung sino po ang nakapagpaliwanag dito ng maayos? Isang Franciscano na mayroong kababaang loob, na para bagang sinasabing kahit yung matalinong tao, minsan ay hindi ginagamit ng Panginoon ang may mga lisensya, kung hindi doon sa mga taong walang lisensya, walang doctorate, walang masteral, dahil mas madaling ipaliwanag sa kanila at ipaunawa kung ano ang ibig sabihin. Sino po itong tinutukoy kong Franciscano? Si John Dan Scotus, na nagpaliwanag po kung bakit kailangang mayroong Immaculate Conception. At dalawang terminology lamang po ang kanyang ginamit. Una, yung tinatawag na preventive redemption. Dahil ang issue po dito, wala pa si Kristo, wala pa ang cross. Bakit mayroon ng salvation? Dahil ang sinasabi sa lumang tipan, pagdating ng ating Panginoon, saka papasok ang kaligtasan. Wala pa si Jesus. Papaano papasok ang kaligtasan? Ang paliwanag po ni John Dan Scotus, preventive redemption, at para sa ating mga tao, reparative redemption. Kay Maria, preventive redemption dahil prinibent ang kasalanan sa kanya, dahil inihahanda ang kanyang sinapupunan na magdadala ng anak ng kataas-taasan. Ayaw ng Diyos na mabahiran ang kanyang anak ng kasalanan. Kaya ihahanda niya si Maria ang sinapupunan nito na siyang paglalagakan ng anak ng kataas-taasang Diyos. Tingnan niyo po kung bakit po tayo nagpapabakuna.
Ang atin ay 3 bakuna pa, may tinatawag pa tayong booster. Si Maria ay parang binakunahan. Ito yung para maunawaan po natin in a simplest way. Si Maria ay parang binakunahan para hindi po siya malagyan ng kasalanan, hindi siya maapektuhan ng kasalanan. At ang ibang paliwanag po dito ng mga eksperto, may isang hukay sa lupa. Iyon ay tinakpan noong dumating si Maria para hindi mahulog. Pero lahat tayo, noong tayo'y nahulog tayo doon dahil sa kasalanan, sa pamamagitan ng manang kasalanan natin mula sa ating unang mga magulang na siyang ipinaliwanag sa atin sa ating unang pagbasa. Ito ang kalalagayan ni Maria. Kaya binibigyan po natin siya ng parangal, Immaculate Conception, sa paglilihis sa kanya ng kanyang inang si Santa Ana. Iniligtas pa rin siya ni Jesus dahil ang kanyang pagiging Immaculada Conception dahil kay Jesus na kanyang dadalahin sa kanyang sinapupunan. Kaya nga ang layunin, ang dahilan ay si Jesus pa rin. Kaya nandoon pa rin ang kaligtasan. Kaya napakaganda po ng paliwanag ni John Dan Scotus. The preventive redemption ang ginawa kay Maria. Ibig sabihin, hindi po excuse si Maria dito. Iniligtas pa rin si Maria ng kanyang anak mismo na dadalhin pa lamang niya. At sasabihin natin ay, papaano nangyari iyon? Alalahanin natin sa bandang hulihan ng ating Ebanghelyo, anong sabi dito ng Anghel Gabriel? Walang hindi mapangyayari ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Kaya nga ang paliwanag dito, alam ng lahat na ang iyong pinsang si Elizabeth ay baog. Subalit, sa kabila ng kanyang katandaan, siya po ngayon ay nagdadalang tao, 6 na buwan na, dahil mapangyayari ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Immaculate Conception. Ano? At kung titingnan po natin sa mga aparisyon, bago po yung dogma na i-define po ito ni Pope Pius XII, ano po ang nangyari noong 1830? Alalahanin natin, ang dogma ay dumating lang noong 1854 sa pamamagitan ng Papal Bull na inipabilis sa Deus. Noong 1830, nagpakita po ang mahal na Birheng Maria, aparisyon, sa pamamagitan ng aparisyon ng Medalya Milagrosa. Ano? Na isang madre ang pinagpakitaan. Ano ang sabi doon? Gawin mo ang medalya na kung saan ay nakaukit doon, nakasulat sa paikot ang sinasabing, O Mary, the Immaculate Conception. At pagdating pa noon, pagkatapos noon, ano ang sabi? Nagpakilala sa madring iyon na siya nga ang Immaculate Conception. At noong dumating din po ang 1858, nagigit na kasi yung dogma. Sa pamamagitan na rin po naman ng isang madre na si Bernadette doon sa Lourdes na nagpakita sa kanya. Ano din po ang pakilala kay Bernadette sa aparisyon na ito? Siya ang Immaculate Conception. Kaya kung tutuusin po, ang pinaka-genuine na pwede po nating gamitin na imahe ng mahal na Birheng Maria ng Immaculate Conception, it's either yung Miraculous Medal o kaya yung Our Lady of Lourdes, na sila mismo ang nagpakilala na sila ang Immaculate Conception. Ang lahat ng ito, kung titingnan po natin, mula sa Biblia, mula sa kasaysayan, mula sa mga aparisyon ng mahal na Birheng Maria, ito ang ating pinaniniwalaan at ito ang dapat na isaysay ng simbahan dahil ito ang nais ng ating Panginoon. Sabi ko nga po ay, kung bakit natin pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, dahil ganun na lamang ang ating pag-ibig sa kanyang anak. At kayo'y, sabi ko nga, kayo'y mag-a-agree, na
Pag hindi inirespeto ang inyong magulang, iwan ko kung kayo po ay matutuwa. Kung halimbawa'y nilapastangan kahit ang larawan ng inyong magulang, lalong-lalo na ng inyong nanay, nilapastangan ng mga tao, iwan ko kung hindi kayo masasaktan. Pag ginawa natin ito kay Maria, na siyang nagsakripisyo simula pa lamang, sigurado akong masasaktan si Jesus. Na siyang sinasampalatayanan natin, na siyang Diyos na ating sinasamba. Kaya ang pagpaparangal kay Maria, pagpaparangal kay Jesus. Subalit ang sinasabi ni Maria dito, parati ang kanya ang paanyaya, lumapit kayo sa aking anak, siya ang magdadala sa inyo sa kaligtasan. Hindi po natin sinasamba si Maria. Ang pagsamba ay natatanging sa Diyos lamang. Pinararangalan po lamang natin si Maria at nagsusumikap tayo, nananalangin tayo, na kahit katiting, magkaroon po tayo ng kagaya ng kanyang pagsasakripisyo, ng kagaya ng kanyang pananampalataya, ng kagaya ng kanyang kabanalan. Nang sa ganon, marating natin kung ano ang nais ng ating Panginoon, ang langit na inirigalo sa atin. Finally, marahil ang mababaon natin ay ang lahat ng ito nangyayari. It is because of grace of God. Dahil sa grasya ng Panginoon. Tingnan niyo po, sa kapangyarihan, sa kadakilaan ng Diyos, pwede niyang ihulog ang kanyang bugtong na anak sa gitna ng mundo. Bakit kinailangan niyang gumamit ng isang tao para ipanganak ang kanyang anak? Grasya ng Diyos para ipaunawa sa atin kung gaano kamisteryoso ang Diyos na sinasampalatayanan. Immaculate Conception, paglilihi kay Maria bilang walang bahid kasalanan dahil siya'y inihahanda na magiging ina ng anak ng kataas-taasan ng Diyos. Nawa, maunawaan natin ang lahat ng ito at ating sampalatayanan dahil hindi lamang po ito tradisyon, hindi kasaysayan, kung hindi nandito po ito sa Biblia na siyang ating pinaliwanag kanina nang maunawaan natin na ito'y hindi gawa ng mga pari, ng mga santo papa, ng mga obispo, kung hindi mismo ito ang itinuturo ng ating Panginoon na ating sampalatayanan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,